para sa libreng konsulta on how we can help your business grow. For watching Kababayan LA today, and thank you so much for calling. For those who were trying to call, I'm sorry we ran out of time, but next time I'm sure Sarah babalik ka naman, diba? Pero gusto ko kasing pag-usapan natin how you were able to recover. There was one caller earlier who asked, how were you able to overcome yung trauma? Anong nangyari sa'yo? Nung time na na-share ko sa'yo, Janelle, na dumating ako sa time na talagang nagkaroon ako ng depression, and that's the time din na talagang nagsik ako, naghanap ano ba talaga ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. And all along, God has been orchestrating my life for, in the end, He will find me. And nangyari yon nung 2003, nung makasama ko sa isang various artist album, si Dulce Amor, yung napakagaling po nating singer. Naging parang ate-ate ko siya, no? At pinakilala niya ako sa kaibigan niyang pastor, at yung pastor ang nag-share sa akin about Jesus. At talagang ang nagka-relate lang ako talaga, journalist, yung tinanong niya ako paano ako pinalo ng 100 lashes. Pinalo ka eh. So, kasi party yun ng sentensya sa akin. So, nung kinukwento ko sa kanya, that time, talagang emotionally, hindi ako healed. So, I was crying. And yung pastors, nakita niya, sabi, alam mo, Sarah, yung pagpalo sa ng 100 lashes, wala pa yung sa katiting na parusa na tinanggap ni Jesus. Doon mo ngayon naramdaman. My gosh, kinikilabutan ako. Pero Sarah, you were raised a Muslim. Paano mo na-reconcile yung thought na yun? At paano tinanggap ng family mo na nagpabinyag ka bilang isang Kristiyano? Una-una hindi madali. Kasi agad na umahad lang sa akin is yung takot nga para sa sarili ko, anong gagawin sa akin ng pamilya ko. Pero dahil nga nung siniya sa akin ng pastor na yon, yung pag-ibig ni Jesus, yung ginawa ng Panginoon para sa akin, sa ating lahat, na yun yung naramdaman ko yung pag-ibig niya sa akin, na ganun pala ako kamahal na Jesus. At yun din ang nagpabukas sa akin na bilang isang Muslim nga, kilalanin bilang Panginoon na tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. And since then, dun ko naramdaman yung unti-unti niyang pagbabago sa buhay ko. At ang isa sa nagustuhan ko talaga na experience ko sa Panginoon, yung magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon is, doon ko natutunan o tinuruan niya ako na matutong magpatawad. Napakahirap sa akin nung mga panahon yun, yung patawarin yung amo ko. Dahil siya ngayong dahilan, ba't ko pinagdaan yun? Akala mo siguro at the time, sira na yung buhay mo. Pangalawa, yung pulis na pumalo sa akin ng 100 times sa likod. No? Na kahit nakatalikod ako sa kanya, every time nabitawan niya yung yantok na yon, na-imagine ko yung mukha niya dahil nga sa sakit na naramdaman ko. So, ang hirap para sa akin magpatawad. But then, salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya, doon natutunan ko silang patawarin. How long did it take you? Years? Yeah, kasi since nung mangyari yun, talagang nandun yung sakit, yung galit, kumbaga, no? Pero after nung makilala ko yung Panginoon, mga ilang months lang, doon ko unti-unting natutunan silang patawarin, and after ko yung magawa, Janelle, doon ko rin din po naramdaman yung paano ka mabuhay sa mundong ito na isang tunay na malaya. Sabi ko nga naranasan ko makulong physically for 2 years, mahirap. Pero mas mahirap pala kapag ikaw ay nakakulong sa kasalanan, sa galit, sa unforgiveness. At na-realize ko na ang tanging makakapagpalaya lang pala sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. And what has Sarah learned? Everything that Sarah has learned, she is giving back to us. That's why mag-a-appear po siya sa ilan sa mga ministries dito sa Los Angeles. There's gonna be 2 this weekend, one on Saturday and one on Sunday. Can you talk about these events? Yes, sa June 12 po, mayroon po ako sa Nazarene Church, 6:30 p.m. po yun. At sana po magkita-kita po tayo doon. May talk ba or kakanta ka din or both? It's a concert. Okay. At the same time, mag-share din ako ng aking testimony. And yun nga po sa June 13, sa Sunday po sa Faith Calvary Baptist Church po, 10:45 a.m. po yun. Sana din po magkita-kita. Yun talagang mag-share ako ng aking testimony doon. Okay, and we had a phone number up on the screen if you want to get more information. Is this a free event? Or? Yes, free po ito. Of course, tulong at suporta po ng ating mga pastor, si Pastor Sunny, at ating mga kapatiran, si Sister Jasmine and Alan Cadets, at si Kuya Henry at Monica Chen. Maraming salamat po sa suporta niyo. At gusto ko rin samantalin itong pagkakataon to, Janelle, na pasalamatan po lahat po ng mga nananalangin sa akin noong nasa kagipitan ako, nasa kulungan ako.
Maraming salamat po sa inyong mga panalangin dahil dininig po kayo ng ating Panginoon. Ayan. At hindi lang ho ako iniligtas sa parusang kamatayan, kung hindi iniligtas ako spiritually. Ayan. Maraming salamat po. And a very happy Sara Balabagan now. Ano yung isang bagay na hindi mo makakalimutan from that experience? Yung naramdaman ko, yung pagmamahal ng tao sa akin. Alright. Yung suporta. Na alam mo, yung sa ating mga Filipino na kahit minsan, alam mo naman ng Pinoy, no? But then kapag mayroong ganon sitwasyon, kagaya nung pangyayari sa akin, kagaya nung pangyayari kay Flor Contemplacion, ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Ayan. Hindi lang yung pagkakaisa, kung hindi kahit anong religion, ay nanalangin para sa amin. Kaya, maraming salamat po. And maraming salamat sa iyo for sharing your story with us this afternoon. Such an inspiring story, very encouraging as well, and more power to you. Thank you God so much. bless. To Maraming God pong salamat sa inyong panonood ng Kababayan ng LA ngayong hapon. Ako po si Janelle Song, inyong kababayan dito sa Los Angeles, and I'll see you again tomorrow. Attention, all Medicare beneficiaries who need assistance getting around their homes. There is a Medicare benefit that may qualify you for a new power chair.